Perwisyo sa isang barangay sa Capas Tarlac ang umaalingasaw na amoy ng tila nabubulok na laman mula sa compound ng kanilang neighbor na isang dog lover. Kailan kaya ito masusolusyonan at kailan makakahinga ng maluwag ang kanilang mga ilong? Pakita mo! Di ka naawa sa mga matatanda lang sabi ako malatito. Palibasa mo, immune ka na sa amoy. Huwag na lang natin, marami naman tayo eh. Gigil na gigil ang mga residente ng barangay Santa Rita, Capas Tarlac dahil sa amoy na isang taon na raw nilang tinitiis. Mabaho po talaga, hindi na po kaya. Reklamo nila ang alingasaw amoy patay. Nang matanggap ang reklamo, agad na tumulak patarlak ang resibo para alamin ang sitwasyon. Nakilala namin ang isa sa mga nagrereklamo na si Edith. Kahit saan siya magpunta, nasasagap pa rin daw nila ang mabahong amoy. Sobrang baho, sir. Talagang kahit sa labas ng bahay namin, mismo sa loob ng bahay, sir, naaabot yung baho. Dahil sa hindi masolusyon ang problema, naglakas loob si Edith na resibuhan ang kanilang reklamo. Ayan, guys, sobrang dami pong karne. Nag-vlog kami para mapaabot sa pinakamataas itong vlog namin. Kaya nga ito, nadinig ng GMA itong aming vlog. Sa video na kinuhanan niya nitong taon, makikita ang isang lalaki na nagbabagsak ng kilo-kilo ng hilaw na karne sa gate ng kanilang kapitbahay. May karne na nagagaling sa ibang lugar, tapos binibigay sa kanya, nangaamoy. Ayan na naman po yung mga karne na magpapabulok na naman. Ang karne dinideliver. Pagkain daw ng halos hindi na mabilang na alagang aso sa loob ng compound. Taong 2024 daw nang dumating ang kanilang kapitbahay, bitbit ang hindi bababa sa 30 aso. Nung una, okay pa yon, di pa na masyado naaamoy. Hanggang padami ng padami, hanggang siguro nasa 130 plus na aso yung nasa bahay niya ngayon, sir. Kaya sobrang baho na po. Ang iba pang mga residente, nagsilabasan at humarap na rin sa resibo. Siyempre, yung mga alaga niya dapat linisin. Tapos kung hindi niya mailinis, palisin na lang sila. Hindi na nakakalabas yung mga tao sa sobrang amoy. Minsan naglalakad ka tapos nag-ano ka, parang hingal ka sa baho. Ayon sa punong barangay, minsan na raw niyang inimbitahan ang inirereklamong neighbor sa barangay pero lahat ng invitation namin, lahat ng summon namin, nirefuse niya. Hindi siya umaten. kalaunan, nagpakita naman daw ito pero hindi para solusyonan ng reklamo kundi para magsampa rin ng reklamo laban sa mga kapitbahay na nagiging agresibo na raw sa kanya. Binabato na siya. Sabi ko, pinagmumulan yung problema. Doon muna tayo magsimula. Hindi yung problema nyo. Nag-walk out siya. Kinakampihan ko raw yung residence ko. August 8, 2025, binisita ng Animal Kingdom Foundation ang inireklamong residente. Pagpasok ng grupo, tumambad ang mahigit 100 aso na payat at halata raw na kulang sa nutrisyon. Yung tinatawag po nating shelter, no, hindi rin po siya maayos at napakarami pong may mga cages po, sira-sira na po, and then there's also overcrowding, no. Ang mga karneng nakuha ng i-deliver sa nag-ala shelter na takanan bilang pagkain ng mga aso, hindi rin daw na itatago ng tama sa freezer o refrigerator. Mayroon pong masangsang na amoy na nanggagaling doon daw po sa unregistered shelter na yan. This has become a public safety concern kasi yung amoy po, no, public health yan eh. So nagreklamo yung mga tao, under our civil code, no, pwede po nilang ipa-abate yan o ipa-stop yung nuisance na yan at nakalagay rin po yan sa ating local government code. Kasama ang punong barangay, sinubukang makapanayam ng resibo ang inireklamong residente na si Lady Love. Sir, permission to video para ma-relate ko kay mamatay tsaka sa okay. Pero ang kasama lang nito ang umarap sa amin at hindi siya nagpaunlak ng panayam. August 7, 2025, binalikan ng resibo ang inireklamong kapitbahay kasama ang lokal na pamahalaan ng Capas Tarlac at ang Animal Kingdom Foundation. Pakay nilang kumbinsihin si Lady Love na mailipat na ang mga aso.
sinubukan naming muling kunin ang panig ni Lady Love, pero si Lady Love Babalik na lang kami nakakonfine daw sa ospital dahil sa stress. Sa patuloy na pagbabantay ng resibo. Madaling araw ng August 8, 2025, na resibuhan ng isang residente ang paglabas ng isang van sa compound ni Lady Love. Mahigit 50 aso raw ang sakay nito. Hinarang ng barangay police ang sasakyan dahil wala raw itong permit to transport ng ganoong karaming aso. Kung maalis sila walang sapat na dokumento, maaring sa highway maharang sila at masabat ng PNP na wala silang permit to travel. Kinaubagahan, makikita na walang tigil ang paglilinis sa bahay. Maya-maya pa, lumabas ng gate ang isang babae. Ang inirereklamong si Lady Love, humarap na sa resibo. Wala namang kaso. Pagkikita ko sa inyo yung shelter dito. Nakita mo? Wait lang nga. Sige, salamat. Nagbabakuna na. Pero matapos ang konting pag-uusap, si Lady Love tila sumama na naman ang timpla. Tantangin ko po. Noong araw ding iyon, may bumisita na iba't ibang animal welfare non-government organization. Ang sadya nila, tulungan si Lady Love sa pag-relocate ng kanyang mga aso. Kalaunan, pumayag na rin si Lady Love na magbigay ng pahayag at ipakita ang kanyang shelter. Sobrang pumabati sa mga aso. One time, nagka-problema ako sa buhay ko. Magpapakamatay ako. Masagasa ako sa train. May isang aso na nag-check sa akin. Wala raw sa kanyang problema kung paaalisin siya. Walang aso. Kahit saan ang aso ko, sasama ko. Sabihin nila, amoy aso ko. Natural, amoy aso ko. Hawak mo ang aso ko eh. Wala na lang amoyan, nakikiamoy ka na nga lang eh. Lalayas na kami. Depensa niya sa reklamong masangsang na amoy. Umulan, pumasok putik doon, wala akong pake. Wala silang pakialam, kahit 1,000 ang aso na bibit-bitin ko, umatulog ako sa pupo ng aso ko. Sumbong din ni Lady Love, labis na pangahamak na rin daw ang natanggap niya mula sa komunidad. Walang pumunta sa amin dito nung binaril kami. Kailangan ba patayin kami? Ito pag-usapan natin, sino may kagagawa nito? Sino? Ba't kami hinahabol nila? Ba't ito hindi natin pag-usapan? Ayon sa Capas Police Station, patuloy pa rin daw ang investigasyon sa reklamo ni Lady Love. Pagsisiguro naman ni Lady Love, may mga plano na raw siya para mabawasan ang mga alagang aso sa lugar. Dadaling ko lang sa sanctuary sa Pangasinan yung maliliit. Ipapa-adapt na doon. Ayon sa pamahalaan ng Capas, hanggat maaari, idaraan nila sa maayos na usapan ang pagresolba sa reklamo ng mga taga Barangay Santa Rita. Meron po tayong ordinansa dito sa ating bayan na kapag nasa 10 na yung kinikip mo na mga domesticated na animals, kailangan mo na ng permiso. Pero kung magmamatigas pa rin si Lady Love, mapipilitan na raw silang panagutin ito. Makakonsider natin as maltreatment nga. Yung hindi mo na po-provide kung ano yung pangangailangan yung mga aso at na-expose mo sila sa fear and distress. Sa tugon ni Lady Love noong August 4, 2025, wala raw batas na nagsasaad kung ilang aso ang pwedeng alagaan ng isang residente. Hindi rin daw niya kailangan kumuha ng permit para sa ginagawa niya, pero ayon sa Animal Kingdom Foundation, malinaw ang mga nakasaad sa batas pagdating sa pag-aalaga ng maraming aso. Meron po tayong mga local ordinances na ini-issue po ng ating mga local government units. Kung ikaw ay nag-hoard, pero ikaw ay walang kapasidad na pabayaan po ang iyong mga alaga, ikaw po ay pwedeng managot ayon sa Animal Welfare Act. August 9, 2025, sinimula na ang paglilipat ng mga aso ni Lady Love sa tulong ng isang NGO. Nasa 100 sa mga alaga niya ang ilalagay sa isang temporary shelter. Binigyan din po namin siya ng medical assistance so para dun sa mga aso. If she will continue to allow us to help her, we will try to give her aids in terms of knowledge. Sana po maging open po ito sa kanya. And we want to extend this help to all the other shelter operators who may be misguided. Sa unti-unting paglilinis sa lugar at pag-aksyon ng mga kinauukulan para sa kapakanan ng mga aso,
Makahihinga na raw ng maluwag ang mga residente ng Barangay Santa Rita. Sa GMA, sa resibo. Maraming salamat po. Thank you. Sa aksyon mabilis. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel